Hello guys, good day po sa lahat. Welcome uli sa ating channel. So for today's video guys, isi-share ko lang ang experience ko sa sasakyan na ang brand is ang GAC Motor GN6. Ito po yung model ng sasakyan na i-share ko sa inyo. So bagong model, China. So sabi nila 50% Toyota at saka 50% GAC. So nag-collab yung dalawang company para sa vehicle na to. So ang issue nito guys, i-share ko lang sa inyo kung sino man ang may sasakyan na kagaya nito na brand. So, ang issue nito is bago tayo sa issue guys, nabili ito January 2024. So, bago pa lang. So, June pa ngayon. So, mga 5 buwan pa lang ito. So, by month of April, so, unang issue nito is yung makina nanginginig. Pero hindi naman direct talaga na nanginginig talaga yon. Paunti-unti hanggang umabot sa super nanginginig na talaga yung makina. Parang low supply ng fuel yata. So ganun. So pag pinatakbo mo na siya, so hirap patakbuhin. Kasi nanginginig na yung makina. Pag revolution mo naman siya, nawawala. Tapos pag hindi mo na nire-rev, so ayun, bumabalik na naman siya. Yun ang issue. Minsan napakabagal tumakbo. So ganun, dinala namin sa company kung saan namin kinuha ang GAC na sasakyan. So ang ginawa nila, in-scan nila. So, pag-scan nila, wala naman silang nakitang issue. So, ang ginawa nila is ni-reset nila yung system sa sasakyan. So, yung computer box na siniset nila. Reset back to original setting ang lahat. So, ganun, bumalik ang puwersa niya at wala nang nanginginig sa makina. So, ngayon, after isang buwan lang ang operation nun after ma-scan at ma-reset sa company. So ngayon, month of June, so hindi na nanginginig yung makina. So ibang issue na naman ang lumabas. So mabagal na naman siyang tumakbo. Mabagal tumakbo, pag i-rev mo siya, low RPM na siya. Usually guys, pag bagong sasakyan, dito sa dashboard natin, sa speedometer, or dito sa RPM niya, usually, pag nire-rev mo yan, aabot dito sa 6, 7, or 8. Yun yung standard or normal na makina. So pag rev mo, kailangan aabot talaga yan dito sa guhit na may pula. So aabot yan. Pero ito nangyari, kahit i-full rev mo na siya, hindi siya aabot sa 5. So straight lang po siya sa number 4. So sa 4,000 RPM per minute lang po yung maaabot niya. Minsan nga yung gauge niya, yung arrow niya is gumaganon-ganon pa oh. Hindi siya stable na RPM niya. Makikita niyo naman guys, try natin pag revolution kung totoo ba yung sinasabi ko. Ito, pakinggan niyo. So yan guys. Kikita niyo.
Hindi talaga siya aabot ng 4.5 or 5,000 RPM per minute. So ito yung issue. Pangalawang issue dito sa unit na dinadala ko sa private company dito sa amin. So yan yung issue. So ibabalik na naman namin ito sa company kung ano ang solusyon nila nito. 5 months pa lang, so may issue na ang sasakyan. So kung kayo ay may unit na ganito, siguro wala pang issue yung mga sasakyan niyo, pero sinishare ko lang yung issue sa sasakyan na kagaya nito na bagong labas sa market na maraming bumibili. Dahil maganda yung design, latest, at saka maganda yung views, mga reviews. Kaya ito, sinishare ko sa inyo ang issue na low RPM, nanginginig yung makina. Pero usually sa design nila wala akong issue doon kasi napakaganda ng designer nila. Ito lang sa makina at saka yung RPM niya. Siguro may problema. So i-scan na naman nila ito. Ano naman yung issue nito? Sana sa inyo is good pa. Wala pang issue sa mga unit niyo. So yun lang po guys. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless po.